email, tapos may camera. Ayun, may camera daw. Ako naniniwala ako, mga boss. Sorry ha, sorry na agad. Sabihan nyo na akong walang puso. No? Pero naniniwala ho talaga ako, mga kababayan. Halatang stage po eh. No? Diyan po sa viewers natin, diyan po sa comment section, sino po naniniwala? Pakitaas yung kamay. Sino ang naniniwala na halatang stage yung ginawa nila? Na halatang, alam nyo na, plano talaga, mga bossing. Doon pa lang po sa hindi pag-alis ni BP Sara doon sa Kongreso o sa House of Representatives. Doon pa lang ho, mga kababayan. Ramdam ko na, naku, mukhang may gagawin itong mga ito. Mukhang may pasabog itong mga ito. At yun na nga po ang nangyari, mga kababayan. Anyway, pakinggan po muna natin ito, yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. Umiiyak po eh. By 12 o'clock, nearly 12 o'clock, they just barged into my room. And then there were like 9 men, male, female, tapos may camera. And then the woman called. Ilan daw? Madami? Parang siyam? Tama ba yun? Narinig ko, 9 men or something? Ulitin nga natin konti. Into my room. And then there were like 9 men, male, female, tapos may camera. And then the woman called. Ito ba yun? Yung sinasabi mo, madam? Pultutin na. 1, 2, 3, tatlo. Tapos may camera, siguro 4. Mga kababayan. Yan siguro ho yung sinasabi ng Chief of Staff ng Office of the Vice President. Sabi ko, parang 3 o 4 lang naman. At napakagalang ho nila dito, mga kababayan. Anyway, tumuloy tayo dun sa kanyang sinasabi. And then ang sabi niya, ang una niyang sinabi was that to get my phone. Tapos Nicole is here, my assistant, because I requested from the chairman, si Chairman Chua, to request to give me a companion because I cannot stay here. I cannot sleep. Parang it's causing me so much anxiety and stress. So I requested, and kanina he allowed. This afternoon he allowed. Ayun naman, 5 araw lang yung itatagal nyo dyan sa House of Representatives. Ang dami nyo ng dramang ginawa. Yung iba nga umaabot ng 15 days dyan. Ano ho, mga kababayan, yung iba umaabot ng 15 days dyan, mga bossing. Wala namang nangyayari. No? Sila parang overacting naman. Ang Vice Presidente nandoon pa, pasok pa. Doon sa oras na hindi naman dapat siya nandoon. Sabi ni Mona Lisa Bautista, dami sa contempt dyan sa Congress, si Lopez lang ang maarte at madrama. Totoo ho, mga kababayan. Sorry ha, pasensya na ho talaga. Sabihan nyo na akong walang puso kasi merong isinugod sa ospital. Pero ang pakiramdam ko po at paniniwala ko, nag-aartihan lang to eh. Stage lang po ito, mga kababayan. Siguro naman po, dyan din sa comment section, mga bossing, madami ang nag-iisip na hindi kaya stage lang yon, hindi kaya arte lang yung mga yon. Kasi nga, nung isang araw, mga bossing, nung isang araw kasi, kasi itong si Secretary Boying Remulla naman inagad-agad yung mga DDS Malaki ang posibilidad na makipagtulungan. Ganun malaki po ang posibilidad na makipagtulungan kami sa ICC. Nauna na po kasi silang mag-imbestiga. Kaya ang mangyayari po, parang susundan na lang namin po sila. Isa po yun sa nakikita ko na dahilan kung bakit meron pong mga ganitong artihan, mga kababayan. No, tuloy natin. And then suddenly, they just come in the room kasi the door kasi here, it locks from the outside. So you cannot lock it back from the inside. They're free to come and go. Teka, bakit nga ba sila pumunta sa iyo? Bakit gusto kang ilipat sa Women's Correctional? Kasi po, mga kababayan, allow me to read this sa inyo. Medyo mahaba, mga bossing. Hindi, wag na. Explain ko na lang na maikli. Kasi yung mga bodyguard, yung mga security ni BP Sara, nandiyan din sa loob ng House of Representatives. Nandiyan sa loob ng House of Representatives. Nagkalat, lahat armado. So ano ang iisipin nyo, mga kababayan?
hindi ligtas yung lugar. Ano po? Hindi ligtas yung lugar. Kahit na po sabihin natin, mga bossing, na guardian na yan, etc., hindi pa din natin alam kung ano ang takbo ng isip nila, mga kababayan. Lalo na, mga bossing, naiipit sila sa kalagayan na hirap silang ipaliwanag yung mga katanungan ho sa kanila. Siguro, iniisip po ng House of Representatives, naku, ilipat na lang natin. No? Ilipat na lang natin si Zulaika. Kasi nanganganib na. Hindi na okay yung security ng HOR, ng House of Representatives. Yun ang dahilan, mga kababayan. Di ho ba? O tuloy natin. So they just went there, went inside. So na-realize ko lang, no? Kasalanan din pala ni Inday Sara talaga kung bakit ililipat itong si Zulaika doon sa Women's Correctional. And then, pinilit nila kami to turn over our phone to them. Tapos nung when they got our phones, ang sabi namin, what is it? Are you still there? Oh, We put out the light eh. ito naman si Non-Stop sabi, for this 2024, Best Action Star goes to, ano ba yan? SZD, Inday Sara Duterte, and Best Supporting Actor and Actress, Pulong Duterte and Zulaika Lopez from movie, Confidential sa Oras ng Panganib. Because they're all outside parang waiting. And then, binasa niya sa akin. Tapos I got a copy and then nakita ko all the way sa baba. They're bringing me to the Women's Correctional and they're sharing it. Yan ho yun sinasabi natin, mga kababayan. Na kaya nga po, kailangan ilipat si Zulaika kasi ang Vice Presidente naman lagpas na sa oras ng bisita. Yung mga bodyguard niya, yung security niya nagkalat, armado, may mga dala, ayaw paawat. Sige. Kung ayaw talaga nilang lipat na lang natin to sa Women's Correctional. At least hanggang lang naman Lunes, hanggang mag-umpisa yung pangalawang hearing. Pero ako ho naniniwala, mga kababayan, doon pa lang po sa ayaw pag-alis ng Vice Presidente doon sa loob ng House of Representatives, doon sa pagkukulong sa loob ng opisina ni Pulong Duterte, mga boss. Sabi ko, may plano na itong mga to. May balak na itong mga ito. Sabi ni Sir Erwin Lopez, malala na ang BP. Kuno, abay talian na yan. Makakasakit na yan. Tuloy ko ho, In the middle of the night, and all 9 people, I'm just, a small person. And they just... Small person lang naman daw. Eto mga kababayan, babalikan ho natin ulit yan, no? Pero gusto ko lang maipakita yung sinasabi niya na, ewan ko, madaming tao, tapos maliit lang. Siya nga pinaalis niya eh. Ang ayos-ayos, mga kababayan, nung magbabasa. Pakinggan nyo ho. Let us use that naman ma'am for you. Pero ma'am, let us call them now. No ma'am, let us implement this first ma'am. Because we are under... to be present, ma'am. Please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back. Ako nakikitang maraming tao dyan. 1, 2, 3. Tatatlo. Pero hindi naman siya hinaharas. Nakikiusap ng maayos. Sabi niya, alis kayo dito. Kailangan ko yung lawyer ko. Alis kayo dito. Sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. And ma'am, but we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, Please under dito po. understand. Kasi ang sa Wala akong problema. Nakita niyo po mga kababayan kung paano nila sinasabi na parang nakakatakot yung mga pumasok doon sa kwarto nila. Hindi naman papasok mga kababayan kung umalis na ang Vice Presidente agad-agad eh. No? Tapos na po yung visiting hours. Actually, walang visiting hours nung pumasok ang Vice Presidente.
mga bossing. Oh. Kaya naman to sila pumasok. O sige, sundin natin yung order. Kasi nga, nalalagay na sa alanganin yung House of Representative. Dahil ang daming bodyguard ni BP. Oh, nagkulong na. Parang kala ko, sabi ko, may kudita na ba? Meron na bang kudita, mga kababayan?